Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ipinabatid sa akin ng Panginoon ang masamang balak laban sa akin ng mga kaaway ko. Ako'y parang maamong tupang dinadala sa patayan at hindi ko nalalamang may masamang balak pala sila sa akin. Wika nila, putulin natin ang puno habang malusog, patayin natin siya nang wala nang makaalaala pa sa kanya. At dumalangin si Jeremias, Panginoon, ikaw ay hukom na makatarungan, nababatid mo ang isipan at damdamin ng bawat tao. Ikaw ang maghihiganti sa mga taong ito. Ipinauubaya ko po sa iyo ang aking gawain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Panginoong aking Diyos, sa iyo ko natagpuan, yaong aking minimithi at hangad na kaligtasan. Iligtas mo sana ako sa pag-usig ng kaaway. Tinutugis nila ako, hindi sila naglulubay. Kapag ako ay inabot, sila'y leon ang katulad. Tatangayin nila ako sa malayo itatakas, at kung ito ang mangyari, pihong walang magliligtas. Dudurugin nila ako, luluraying walang habag. Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Humahatol ka sa panig ko, yamang ako'y di masama. Pigilan ang di matuwid sa kanilang mga gawa. Yaon namang mabubuti ay bigyan ng gantimpala. Yamang ikaw, Panginoon, ay ang Diyos na dakila, at sa iyo ay dilingid ang laman ng puso't diwa. Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Ikaw rin po, Panginoon, ang sa akin nag-iingat. Ang lahat ng masunurin sa iyo ay nagliligtas. Ikaw ang Diyos na matuwid, isang hukom na matapat, laging handang magparusa sa sinumang gaway linsad. Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, marami sa mga nakarinig kay Jesus ang nagsabi, "Tunay ngang ito ang propetang hinihintay natin. Ito nga ang Mesiyas," sabi ng iba. Ngunit sumagot naman ng iba pa, "Maaari bang magmula sa Galilea ang Mesiyas? Hindi ba sinabi ng kasulatan na magmumula ang Mesiyas sa lipi ni David at sa Bethlehem na bayan ni David ipanganganak?" Magkakaiba ang palagay ng mga tao tungkol sa kanya. Ibig ng ilan na dakpin siya, ngunit wala namang nangahas humuli sa kanya. Ang mga kawal na bantay sa templo ay nagbalik sa mga punong saserdote at sa mga pariseyo. "Bakit hindi ninyo siya dinala rito?" tanong nila sa mga bantay. Sumagot sila, "Wala pa pong nagsalita ng gaya niya. Kayo man ba'y nalinlang din?" tanong ng mga pariseyo. Mayroon bang pinuno o pariseyong naniwala sa kanya? Wala. Mga tao lamang na walang nalalaman sa kautusan ang naniniwala sa kanya, mga sinumpa. Isa sa mga naroon ay si Nicodemo na nagsadya kay Jesus noong una. Tinanong niya sila, "Labag sa ating kautusan na hatulan ng isang tao nang di muna nililitis at inaalam kung ano ang kanyang ginawa, hindi ba?" Sumagot sila, "Ikaw ba'y taga-Galilea rin? Magsaliksik ka't makikita mo na walang propetang magmumula sa Galilea." At umuwi na ang bawat isa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang pinagpalang Sabado po sa ating lahat. Ilang araw na lang po tayo po ipapasok na sa Semana Santa. Ngayon pong linggong ito, tayo na sa ika-4 na linggo sa panahon ng Kwaresma. Mga minamahal, ewan ko po kung kayo ay pamilyar sa katagang excommunication. Ito pong salitang ito ay ginagayon po sa simbahan. Marahil po, ng iba, excommunication, mapadala yung pakikipag-usap sa iyong ex. Hindi po, iba po ang tawag doon, ano? Kung hindi, ang excommunication po, ito po yung isinasabing formal na ang simbahan po, sinasabing
ang taong ito ay hindi na bahagi ng simbahan. May mga tao po ang akala pag sinabing excommunication, ito po yung panakot ng simbahan. Ito po ay parusa ng simbahan na ang tao daw ay mapupunta sa impyerno. Hindi po. Katunayan, wala pong tao, kahit po ang Santo Papa, ay hindi maaaring magsabi, nako, ang taong ito napakasama, impyerno ang punta mo. Sapagkat tanging Diyos lamang ang maghuhusga sa atin. Tanging Diyos lamang ang nakita sa ating puso at siyang makakapagsabi, siya makapaghusga sa atin kung saan tayo pupunta sa huli. Pero po, pag sinabing excommunication, ang ibig sabihin po yan, ginagawang formal lamang ng simbahan ang piniling pamumuhay at paniniwala ng isang tao. Pag sinabing ang isang tao ay excommunicated, ibig sabihin yung kanyang nuturo, yung kanyang sinasabi, yung kanyang pagkasabuhay ay taliwas na sa turo ng simbahan. Kung kaya siya ay hindi na bahagi ng simbahan. Hindi po simbahan nang pumilit na siya ay mawalay, kung hindi yung taong iyon, siya na mismo. The way he speaks, the way he lives, and his very own beliefs are different already from that of the church. Kung kaya nga po, ginagawang formal lamang ng simbahan na ang taong ito ay hiwalay na sa simbahan. Excommunication, no? Hindi na po siya in communion with the church. Mga minamahal, bakit ko po ito sinasabi, no? Alam po ninyo, siguro naman, ang bawat organisasyon ay may karapatang sabihin na ang taong ito ay hindi na namin kaanib. Ang grupong ito, nagsasabi na, no, itong grupong ito ay hindi namin member ang mga taong nariyan, ano? Ang tawag po din, of course, we have to respect ang bawat organisasyon, ang bawat institusyon, may mga paniniwala, may mga rules, may regulations, may identity po sila. Na pag ikaw ay pumiling hiwalay o iba sa kailang paniniwalaan, no? Sa kailang identity, of course, you choose na hindi na maging bahagi ng kailang grupo. Mga minamahal, ngayon pong araw na ito, sa atin pong ebanghelyo, atin pong narinig na nagtalo-talo po yung mga eksperto ng batas, ang mga eskriba. Imagine, mga expert na po yan. Marunong maalam, no? Alam po nila yung mga turo, no? Yung nakasulat sa scriptures po nila, yung Torah, no? Yung Old Testament as how we call it. Kahit pa man, kahit pa nga lahat sila maalam, no? Dahil po ang issue ay tungkol kay Jesus. Maraming taong naniniwalang siya raw ay propeta. Pero sabi ng mga experts, walang propetang nanggaling sa Galilea. Ang propeta ay nanggaling o ang dakilang propeta, no? Ang Mesiyas ay manggaling sa Bethlehem. Ibig sabihin pala ay hindi gaanong kilala ng mga taong ito kung sino si Jesus, kung saan siya nagmula. Kung kaya nagtalo-talo po sila. But we all know, ang ating Panginoong Hesukristo ay isnilang po doon sa Bethlehem. Kung kaya nga po, siya yung Mesiyas, siya po yung katuparan ng pangako ng Diyos na ang Mesiyas na isisilang ay doon magbumula sa Bethlehem. Gayunpaman, nagkatalo-talo po yung mga eksperto ng batas. Mga minamahal na kapatid, ngayong araw pong ito, pinapaalahanan po tayo na hindi po ang lahat ng bagay ay tama. Minsan, may mga tao sabi, okay lang yan, kanya-kanya tayong paniniwala. Yan ang paniniwala mo eh. Di tama yan. No? Kung saan ka masaya, sige, yan ang gawin mo. Tama yan para sa iyo eh. As if ang lahat ng bagay tama. Ang lahat ng bagay mabuti. No? Kanya-kanyang opinion lang yan. Kanyang paniniwala lang yan. Totoo po, we have to respect one another. Ano man po ang kailang opinion, ang kailang paniniwala. Pero hindi ibig sabihin, wala pong totoong katotohanan o ganap na katotohanan. There is only but one truth because we have only one God, the source of all truth. Kahit pa nga po, we respect, but we should not deny the truth. Katunayan, yan po ang dahilan kung bakit po ang ating Panginoon ay nagpakasakit. Yan po ang dahilan kung bakit po ang ating Panginoon ay namatay sa krus. He was preaching about the truth that came from the Father. Even if it cost him his life, he did not compromise the truth. Ngayong araw po, ngayon pong mahal na araw na ito, mga minamahal na kapatid,
tayo pong lahat nawa ay magnilay. Mayroong katotohanan pong itnuturo si Jesus. At ang katotohanan ito ay kanya pong pinanindigan kahit pa nga ang kanyang buhay ang naging kapalit. Ito rin po ang hinihingi sa ating mga Kristiyano. Hindi ibig sabihin, makikipag-away tayo, makikipagpatayan tayo sa ating pananampalataya. Hindi po. Ang sayo ng ating Panginoon totoo, irespeto mo yung iyong kapwa. Iba man ang kanyang paniniwala sa iyo. Irespeto mo, igalang mo yung kanyang dangal bilang tao. Gayunpaman, hindi ibig sabihin, tatalikuran mo ang katotohanang tinanggap mo kay Kristo. To respect doesn't mean to compromise the truth. Nawa po, habang tayo po ay gumagalang sa mga opinyon, sa mga paninindigan ng mga tao pong iba sa ating pananampalataya, nawa tayo pa rin ay patuloy na manindigan sa katotohanan. And malay mo po, no? As we live by the truth and speak by the truth, people will see and people will believe the truth that comes from Christ. Nawa, tunay nga, balang araw, tayong lahat magkaisa sa katotohanang ipinahayag ni Kristo. Hayaan niyo pong tayo sama-samang manalangin at kayo po'y aking i-bless. Nawa, anumang pagsubok, anuman pong hirap sa buhay, tayo po'y manatiling kumakapit sa katotohanan ni Kristo. Panginoon, ipinapanalangin po namin ngayong araw na ito ang iyong pagpapala na nawa, Panginoon, kahit na gaano kahirap minsan ang mamuhay sa paniniwalang sa iyong katotohanang tinuro sa amin, sa aming paniniwalang Kristiyano, nawa, Panginoon, huwag kaming sumuko, huwag kaming tumalikod, huwag kaming panghinaan ng loob. Nainiwala kami na sa kabila ng pagsubok ng pagiging matapat sa katotohanan, ikaw ang aming kasama. Subalit, Panginoon, habang kayo po ay kumakapit sa katotohanan ito, huwag niyo pong itulot na kami ay hindi gumalang sa karapatan at dignidad ng aming pong kapwa. Nawa, Panginoon, kami rin ay mautong umunawa, magpakumbaba sa mga taong iba ang paniniwala sa amin. Pero sa huli, nawa, Panginoon, kami iyong gamitin na iyong liwanag sa iba na sila ay maakay tungo sa iyong katotohanan. Ikaw na nabuhay at nagahari, magpa sa walang hanggan. Amen. At nawa, pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Isang pinagpala pong Sabado sa inyong lahat.